Okay, hello, hello. Sige, try natin 'to. So for today's video, we are going to, I am going to show you how to hide folders on plain sight. Madali ka lang ito. So sige, try natin. Say for example, dito sa desktop, I want to hide, say for example, folder. Create a new folder, let's name it, try natin 'to. Natin 'to. Okay. Then, siyempre lagyan natin ang laman. And try natin 'to. Try natin, lagyan natin 'to, video. Yan, try natin lagyan. Pwede silang video. Pwede. Paano ba ito like? Ang friends. So, commonly kapag ginawa mo na, for example, um, show mo options and properties. You take the hidden one. Like, okay. Yung mali ma-hide yan. Pero, especially kapag naka-show yung hidden text. Pero kung hindi siya naka-show, syempre, hindi siya makikita. Yan. Pero, yun nga, madali lang siyang makita. Para makita mo, click mo lang yung view, then show hidden items. Yan. Pag ginawa mo yung lahat ng mga hidden items mo, nakikita. Then, gusto ko pang check ang mga drives using command pro. Kadagdagan mo makikita eh. The other way, para mas madali, mas ma-hide dito, is to hide it on plain sight. Para isama mo siya sa karamihan. Hindi mo alam na yun pa rin. Ang ginagawa ko dito, normally kasi yung folder, hindi mo siya pwedeng pagka ng file extension. So, ang ginagawa ko dyan, so, balik natin, unhide natin ito. Ang ginagawa ko muna, return to compress this folder to a zip file. Ulit naman ang lahat ng Windows, meron pang compress and compress to easy file. Pagka-compress nun, hintay ba? Tagal na. Shing. Okay. So yan, naging zip file din siya. So kung mapapansin nyo, meron siya nakalagay din sa dulo na .bz. Tawag doon is extension. So instead na folder, parang siyang naging file niya. Magkaiba kasi yung file sa folder. Pagin mo dito, normally itong mga file extension of docx.pdf, normally hindi nakikita. So kung dito sa show, nakalagay din yung file name extensions. Common hindi nakikita. Yan, yun ang lagi. Walang docx, walang .pdf. Yan. So ang nagawa ko dun, dapat lang ang file name extension, inasyon ko muna para makita. Yun ay rename it. Rename, pwedeng F2 or FNF2 or right-click rename. Pero dito, ang nagawa ko lang, inapuntan ko yung kanya file extension na kahit ano, na random. Hindi na tayo mo .exe. Mag-.exe, magiging siyang parang installer or application. So, para siyang application na. Parang ganda ang install.
Sigoy naging FedEx extension lang.exe. Kaya malabas na front, the file, right, become unstable. Is wala action to. Yan. Kung makikita nyo nagbago yung icon niya. Yung icon na yan, makikita mo kapag mga applications. So, parang magmukha siyang parang siyang application. Siyempre, bagay natin yung pangalan. Dapat yung pangalan. Tanog application. URL. Natin yung pangalan. Nabawa yun eh. Buhay shutdown.exe. Shutdown. .exe. Yan, pwede na yan. Tapos, hanap ka lang kung saan mo pwede ilagay na kabilang siya doon. Kung mali, mas madali dito sa Windows. Program files. Yan, program files sa sign, program files. Yan. Marami dito mga ganyan. Dito sa Adobe. Yan. Kung mapapasin nyo, di ba, .cc.exe. Pwede nyo ilagay din kahit saan nyo gusto nyo ilagay. Bali, hindi naman siya ma-apektuhan. Yung mga position, hindi siya ma-apektuhan pag nag-link. Pero pwede rin naman. Nasa lista pa rin siya. Kasi nga yung ginawa ko. Ito, yung shutdown. Shutdown.exe. Ito pa rin yung folder na pinag-possible yan. Shutdown.exe. Diba mukha siyang hindi siya folder. Pwede mo rin magaling na icon ng gusto. Contract na. Para makapag siya application. Show your options. Yung preferences. Doon kami pwede yung gawin yung icon. So, yung icon dito. Yan yung hindi po sa ito. Pag shortcut. Just then text and bus. Enough. Wala. Anyway, yan. Gusto mo naman, pwede rin yun. Yung bawa. Punta ka sa Filmora. Open connotation. Kung gusto natin ilagay sa Filmora, within the Filmora. Open connotation. Open connotation. Within the Filmora. Di ba may mga nakalagay dyan? .ini, .bat, .exe. Pwede natin lagay dito. Dito natin doon. Hindi makahid na siya doon. Pero pwede natin baguhin ang kanyang pangalan. Huwag natin gawin .exe. Bago natin .dot, may .bat, may .bat. Bago natin nagawa. Nakalagay ko dito unins. Bago natin ins lang. Ins 00. Dot. Diba? Para siyang kabilang na din sa doon. Para lang na kung inalitan yung kanyang data, gawin mo lang, right click mo. Tapos, baguhin mo na lang yung kanyang pangalan. Parang verify buttons. Then mo lang siya. Ito. Then mo lang siya ba't-click. Then, extract. Ano na yun? Hindi siya nagkaroon siya. Insert. Ganun. Baka hindi creative.